Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataong madepensa niya yung sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Wala akong hiningi ni Tuldok kay Sanchez when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee chairmanship? That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly, pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SP Cheese. So, kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So, against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na mangyayari? No, against ako. Gusto ko dapat... You will vote against it? Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataong madepensa niya yung sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talagang inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Marami mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction dun sa Meron kaso? ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove, again, for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente. Like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial, versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legies every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult? Because this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Parang hindi... For me, I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Ano lang tayo na SONA last time? Okay? Sir, isa na lang. Sir, ano lang, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya.
Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, Bekenemen, Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan. Ayokong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support. Dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi na totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon, yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang, isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sakot. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga polis natin, medyo winawashi-washi yung ginagawang investigasyon, magsasalita ako. Pero sir, ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil dun sa nakukuha ng mga buto or... That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho Meron silang nakita mga boto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuha ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.